ito na mga kapatid, dito nga po sa pagpirma dito sa Memorandum of Agreement ng Girl Scout of the Philippines, kasama nga po ang PPCRV para sa Voters Education Campaign. Layunin daw po nitong ituro itong kahalagahan ng responsableng pagboto gamit daw ang tibok Pinoy values. Kasama po natin para ipaliwanag yan ang Member-at-Large, Vice Chairperson, ng Training Committee Member po ng International Affairs Committee ng Girl Scout of the Philippines, Miss Shelo Jomea Villahin. Magandang umaga po, Miss Shelo. Magandang umaga po, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning po. Thank you for being on the show. Dito muna po tayo magsimula sa paano po ba nag-start itong partnership ninyo with PPCRV? Ano po yung siguro pangunahing motivation with this partnership? Okay po. Yung partnership po na ito ay nagsasalamin din sa makasaysayang papel ng Girl Scouts of the Philippines at ng aming founder na si Josefa Elianis Escoda sa pakikibaka para sa karapatan ng kababaihan. Noong April 30, 1937, nasulat sa kasaysayan na higit 557,000 na kababaihang Pilipina ang bumoto pabor sa panukalang batas sa pagboto na opisyal na nagbigay sa kanila, sa amin ngayon, sa atin po, ng karapatang bumoto. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa advokasya ng GSP para sa may kaalaman at responsableng pagboto. Yung partnership po ng GSP at PPCRV ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga advokasya para sa kamalayan sa botohan at edukasyon, pagpapahalaga sa pamumuno, partisipasyon ng kabataan sa pagbuo ng bansa, yung tinatawag po nating nation building, at pagtaguyod ng patas at tapat na halalan. Okay. So kayo po sa Girl Scouts of the Philippines, ano pong magiging specific role ninyo for voters education? Pupunta po ba kayo sa mga komunidad or sa mga eskwelahan para po dito sa inyong advokasya? Ayun po, magkakaroon po ng mahalagang papel ang GSP sa nalalapit na halalan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nga po sa PPCRV na siyang opisyal na kinikilalang citizens arm ng COMELEC para po sa halalan nitong Mayo. Kabilang po sa mga tungkulin namin Girl Scouts sa GSP po ang pagsusulong ng programang pampolitikang edukasyon ng PPCRV, yung Tibok Pinoy po na nabanggit ninyo kanina, sa pamamagitan ng aming mga opisyal na web platform, social media, at iba pang paraan. Mayroon din pong Tibok Pinoy books na ginagamit ng PPCRV for voters education, lalo na po sa mga young voters, no, para po makilala nila o makapamili ng tamang kandidato. Tutulong din po ang GSP sa pag-encode ng mga election returns o ER upang ito'y maikumpara at mapatunayan laban sa mga ER na ipinadala sa server ng COMELEC po. Kasama rin po sa aming tungkulin yung pag-anyaya po ng mga miyembro ng GSP. Yung sinabi niyo po, DJ Chacha, kung pupunta kami sa communities. Actually po, pupunta po kami sa mga command center ng PPCRV sa darating na May 16, 17 at 18. So hinihikayat po namin ang mga Girl Scouts edad 18 hanggang 21 at mga Girl Scout adult leaders edad 22 naman po pataas na voluntaryo bilang mga encoder. That's nice. Yung binabanggit niyo po kanina na Tibok Pinoy, ano po ba yan? Mas explain further lang natin para sa mga nakatutok sa atin ngayon. Paano po yan itinuturo dun sa mga kabataang Girl Scouts natin? Bali, ito pong Tibok Pinoy, nakalista po dito o nakalagay po dito kung ano po ba yung mga dapat isaalang-alang na characteristics ng mga dapat nating iboto. So, meron po mga katangian ng isang huwarang Pilipino, yun po yung tinatawag natin dyan. So, yung mga botante po, dapat po pumili sa kandidatong nagtataglay ng katangian, gaya ng pagiging matapat, makadiyos, magalang, masipag, matulungin, makabayan, mapanuri, yung may mabuting pag-iisip at pagpapasya. Bale, nakalagay po ito sa Tibok Pinoy, yung parang pong guideline or guidebook po nila sa pagboto. So, ang mga ito rin po ay alinsunod sa aming Girl Scout Promise and Law. Baka natatandaan niyo pa po yung DJ Chacha, nire-recite po natin dati. Yeah. Pero Miss Shelo, ako po curious lang din, kayo po bilang parte ng Girl Scouts of the Philippines, sa ngayon po ba, gaano ba kainteresado ang mga kabataan natin sa usapin po ng politika at pang-eleksyon?
Talaga naman pong interesado kami. Unang-una, sa amin po ipinapasa naman ang kung ano po bang mangyayari sa susunod na mga taon. So, kami po sa Girl Scouts ay in-encourage din po ang mga kabataan, kagaya ko po, na mamuno rin on a national level. So, pagdating po sa eleksyon, sobrang interesado po kami. Dahil alam po namin ang aming gampanin na ang pagboto ay hindi lamang basta-basta responsibilidad, hindi lang ito numero, no? O isang papel, but talaga pong magsasabi kung saan pa patungo ang ating bansa, ang Pilipinas po. So yun, importante po sa amin ito. Yung Tibok Pinoy po na binabanggit nyo kanina, is there a way para po ma-check natin kung gaano siya ka-epektibo on the ground na naituturo doon sa mga kabataan? Meron naman pong posibilidad para makita po kung ano po bang nakapaloob dito sa Tibok Pinoy. Nabanggit ko po kanina, may mga libro po na ginagamit ang PPCRV na pwede nilang makuha sa kanilang opisina o kaya po social media platforms. Meron din po sa Girl Scout Facebook page. Maaari po nila itong gamitin at gawin pong basehan paano po sila makapamili ng tamang iboto. Alright, pero bago yung kung saan po pwede sumali at mag-join yung mga Girl Scouts na nakatutok sa atin nationwide, gusto muna naming malaman, Michelle, kung bilang isang youth leader, ano po ang mensahe ninyo, not just for the Girl Scouts, pero sa mga first-time voters, kahit hindi first-time voter, na mga kabataan na lalahok po for the 2025 midterm elections? Ang inyong boto ay ang inyong kapangyarihan. Magsaliksik po tayo, magtanong at magbasa upang maging edukado sa pagboto. Isaalang-alang po sana ninyo ang mga katangian ng huwarang Pilipino na nabanggit ko po kanina sa pagpili ng kandidato. Huwag po sana natin ipagpalit ang kinabukasan ng ating bayan para sa ilang sandaling kaginhawaan. Ang boto ninyong ay hindi lamang papel, sa banggit ko nga, kundi instrumento sa pagbabago. Sa inyong mga balota nakasulat yung kinabukasan po ng inyong mga anak, yung digdinad po ng inyong pamumuhay at ang pag-asa ng ating bansa. Kapag natutokso po kayo po na ibenta ang inyong boto para mapakain sa pamilya, alalahanin po natin na ang tamang pinuno ay magbibigay hindi lang ng isang araw na pagkain, kundi ng pangmatagalang kabuhayan at serbisyo. Ang pakikilahok po natin sa lipunan, mga kabataan at hindi na po masyadong bata, ay hindi nagtatapos sa pagboto lamang, kundi nagpapatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nasa kamay po palagit-palagi ng mga mamamayan ang tunay na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng matinupong pagboto, tayo ay lumilikha ng isa bang Pilipinas na may dignidad kung saan ang mga tunay na kinatawan ng taong bayan ang namumuno. So matutunan po tayo sa leksyon ng nakaraan. Ang ating boto ngayon ay ang ating gutom o kasaganahan bukas. Maganda rin mga tanong siguro kay Ma'am Cielo. Ma'am Cielo, kasi nga, di ba nationwide dito? So yung mga hindi tutungo dyan sa pinaka-encoding center, para nga makatulong dito sa pagpapasok nitong mga resulta na makukuha ninyo. Sa mga lalawigan, ano ang maaari maging papel ng ating mga volunteers? Maaari po nilang ipakalat pa kung ano nga ba itong huwarang Pilipino na magiging basehan po ng sinong iboboto. Magtulong-tulong po tayo sa iba't ibang voters education campaign. May oras pa, no? Bago po ang election. So, sa mga ka-Girl Scout ko po dyan, Beyond NCR, mag-tune in lang po palagi sa ating programa sa Girl Scouts of the Philippines. Hindi man po kayo makakapunta bilang encoder, malaki pa rin po ang inyong gampanin para po sa pagbibigay ng tamang impormasyon at paglaban sa mga fake news din po. Okay, sige. So, sa lahat po ng mga Girl Scouts, kasi wala namang pinipiling edad, di ba? Wala namang retirement ang Girl Scout, di ba? Basta Girl Scout, mula noon hanggang ngayon. Always a Girl Scout. Tama, di ba? Once a Girl Scout, always a Girl Scout. Si Chacha lang kasi ang Girl Scout pa rin. Girl Scout ka pa rin? Oo, kahit isang taon lang na Girl Scout. Ay, Miss Cielo, yun nga, curious ako, gaano po tindi yung ugnayan nyo with different schools dito sa pagpapalagana pa sana nito? May mga ganun pa ba hanggang ngayon? Talaga pong maigting po ang pakikipagtulungan po namin sa iba't ibang eskwelahan dito. Kasi nga po, alam niyo naman po na school-based din po ang Girl Scouting so far here in the Philippines. So, elementarya pa lang,
at hanggang pagdating po nila ng kolehiyo, even, no, meron pong iba't ibang mga age levels kung saan yung development programs po namin ay nakatugon naman po sa kung anong age po sila doon. At hindi namin po ito magagawa without, of course, the help and support of the schools and even po DepEd. Ito na. Paano nga sila po pwedeng makiisa sa inyo? Saan po pwedeng makipag-ugnayan sa inyo yung mga gustong lumahok? Ayun, talaga naman pong active din ang aming social media, so mag-send lang po kayo ng message. Kung yung mga troop leaders nyo po, maaari nyo rin silang tawagan. Ang inyong mga councils, we have 96 councils po kasi all over the Philippines. Pwede nyo rin po silang i-phone. And kung meron pong mga local activities patungkol po sa eleksyon, maaari po at ready po kami makipag-ugnayan sa kanila. Okay, sige po. Ma'am, salamat na marami sa inyo pong panahon sa aming programa at mabuhay ang Girl Scout of the Philippines. Salamat po, ma'am. Thank you. At PPCRB. Thank you very much.